may time kasi nun na parang, di, okay lang yan. Tapos minsan pagka yung halimbawang matutulog ka na sa gabi, magfa-flashback lahat ng comments or hate comments about you. And then you will just cry. It really affected me. Pero what's really important kasi, Christian, ang natutunan ko sa social media, lalo na pagka may mga bashers ka or let's say, hindi sila nag-a-agree sa sinasabi mo, hanggang dun lang yun eh. Pero what's really important, hindi ka dapat nasasaktan ng basher mo physically or yung pag na-meet mo, wala siyang gagawing masama sa'yo. Yeah. Kasi hanggang dun lang eh. Yung bashers kasi, projection nila yun sa atin eh. Hurt people, hurt people. Oo, totoo, di ba? Hurt people, hurt people. So, kung ano yung frustrations nila sa sarili nila, ganyan, sa atin nila ipoproject. So, I hope you forgive yourself because I already forgive you. This is The Good Take with Christian Bables, powered by Luca Creatives. Our next guest started off doing funny dubs of famous Western films like The Devil Wears Prada and Mean Girls. As his humor and wit started to catch attention, he started becoming even more popular through comedy shorts as everybody's famous Auntie Julie. Apart from being an influencer and host, he is also a firm believer in using one's platform for social change, truly becoming an icon in his own right. Please welcome Makoy Dubs. Hello! Kamusta ka? Salamat, Makoy. Maraming thank you for saying yes. Grabe, isang text ko lang sa'yo o agad ang natanggap kong sagot. Siyempre naman. Thank you din. Thank you din for inviting Maraming me. salamat. Thank you. Kapanood na nga kita no, sa social media. Kalat na kalat ang iyong pagmumukha sa social media, Makoy. Pero I really got surprised na kasama ka dun sa film na ginawa natin. Oo. Nakakatuwa. Paano in-offer sa'yo? Naglambing ako. Sabi ko, uy, pag meron kayong role na pwede, dito lang ako, gano'n. Sabi kong ganyan. So, ayun. And then eventually, pinabasa muna sa akin yung script. Tapos, hindi pa nun sinasabi sino yung mga kasama na co-actors. Okay. Pero nung nabasa ko yung script, sabi ko, uy, bet. Oo. Galing. Tapos yun na doon na ni-reveal kung sino yung cast. So sabi ko, okay, sige, game. Go ako for this. Thank you, Makoy. Maraming salamat. Pero bakit mo hiningi? Kasi 'di ba, from being a content creator, ang mundo mo is social media, no? Bakit? Well, nung nangyari naman kasi yung social media, Christian, di ba? Nung nangyari yung mga skits, Yes. ganyan, yung mga gumagawa ng characters. Parang in a way, it's my way of acting internally lang na walang script or let's say, walang director na ako yung nagdidirect sa sarili ko. Pero yung love for acting, hindi nawala eh. Kasi high school pa lang, nagteatro na ako nung high school. Eto, nung nagkaroon ng chance na dumating yung opportunity ng social media tapos nagkakaroon ka ng time to act in a mainstream or let's say sa mga short film, hindi ko na pinakawalan. Kasi minsan lang dadating eh. Pero Makoy, ano sa pagiging content creator yung fun for you? Yung pagiging content creator, ano yan eh, sabi nga nila ang lifespan ng content creators hanggang 2 years lang. Ako natutuwa ako na, and I feel very honored and blessed na ginagawa na natin to for almost a decade. My goodness. Talaga ba? Oo, kasi nag-start ako 2017 eh. Pero 2017, nag-full-blown Makoy Dubs ka na ba agad nun? Hindi pa. Ano yan, pinagsabay ko ang content creation and then nasa advertising agency ako. Okay. So pinagsabay ko siya until the pandemic happened noong 2020. Tapos napunta ako sa noontime show. Okay. Nag-host ako sa noontime show. So medyo doon ako na-immerse sa showbiz. Na okay, ganito sa showbiz, ganyan. Yung joy kasi sa content creation, you create content for your audience eh, Yes. but not for yourself. Pag may mga followers ka na, syempre naghihintay sila ano yung next mong i-upload. And it's your service to them. Pero somehow, for you, syempre, ano rin siya, pangkabuhayan. Pangkabuhayan package din siya. So, para sa akin, sige, upload lang ng upload kasi kailangan consistent. Galing ka sa corporate world? Oo.
paano yung naging transition sa'yo? Nag-resign ka ba from your regular job? At nag-focus sa pagiging content creator? I think around October or November of 2020, nag-offer may nag-offer na production studio na mag-acting sa isang sitcom, which is yung Which- Oh My Dad. Okay. Yung sa TV5. Okay. So tinry lang nila, and then sabi nung producer sa akin, sige, try mo mag noontime show host. Baka pwede. Kasi mas may fit na role for the role na meron ako doon sa sitcom na yon. So napunta siya sa isang actor, and then napunta ako sa noontime show sa Lunch Out Loud TV5. TV5 Okay. na Tropang LOL. And then yun na. So pinagsabay ko siya with my advertising corporate job, tapos hanggang sa nag-freelance na ako dun sa advertising, and then eventually after a month nag-resign na rin ako kasi nag-focus na ako sa noontime show. Ano yung pinanghawakan mo? Bakit ka nag-resign? Kasi scary yun. Oo, scary talaga. Leap of faith ang nangyari, Christian. Pero kasi yung mindset ko noon, minsan lang dadating tong chance na to na nakikita ko sa TV Ang ganda. Na, 'di ba, Monday to Saturday nakikita ka sa TV noon time slot pa. So, this is a rare opportunity, and yung kontrata 6 months. Might as well grab it na, 'di ba? Hindi mo naman alam kailan dadating ulit yan Yes. So, nag-resign ako. Yes, alam mo, Ayun. nakaka-relate ako sa'yo kasi galing din ako sa corporate world bago ako mag-artista. Habang nakaharap ako sa computer, I was doing paperworks, hindi ako masaya. Hindi ako masaya kasi yung puso ko nasa acting talaga. Wala pang sasalo sa akin, Makoy. Binitawan ko yung Wait lang, trabaho. curious ako to know, anong industry to, yung corporate? telco. Telco. Nasa telco ka noon. Nasa telco ako noon. Okay. So, binitawan ko, sabi ko, bahala na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong pera. Papagalitan ako ng nanay ko dahil hindi ako makakaambag sa bahay. Yeah. Doon sa kakaunti kong naipon, bumitaw ako sa trabaho ko. 1 week after, nagkaroon ako ng first role sa TV na hindi ko ini-expect, hindi ko alam kung paano nangyari. Grabe, no? Ang galing nung leap of faith. Yeah, totoo yan. Totoo talaga yung leap of faith. Yung, Diba? Minsan nakala mo wala, tapos bigla na lang pagkagising mo, may surprise. Oo. Diba? May blessing na dadating. You just have to believe Yes. doon sa passion na meron ka, doon sa purpose na meron ka, kung bakit sa tingin mong ginigising ka ni God every day. That's true. Right? That's true. And then, somewhere, merong magsisay yes sa mga dreams mo. Ang galing, ano? Bakit hindi mo binitawan? Sa kabila nung fear na, oh my gosh, baka dito walang pera dito. Pero hindi. Gagawin ko pa rin to dahil gusto ko. Hindi ko binitawan, pinanghawakan ko talaga. Kasi pangarap ko Pangarap kong makita sa TV, pangarap kong makita sa sinehan. Yung fantasy ko na umacting sa stage, hindi pa rin nawawala Nandun pa rin hanggang ngayon. And ang sabi ko sa sarili ko, kailangan dumating yung time na kahit content creator ako, nakikita ako sa ibang platforms or nakikita ako sa ibang medium. For me, yung pangarap na yon, hindi yun kailangan mawala kasi as long as naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong matuto umarte, or let's say kaya mo naman matuto makisama sa mga tao, darating at darating yung opportunities. Yes. Wala kasing iba na magtatrabaho for you to be able to reach for your dreams kundi sarili mo. Totoo yan. Kaya kung bibitawan mo na siya ng maaga, hindi mo pa nakikita kung ano yung nandun sa other side, no? Hindi mo pa tinatawid, hindi mo pinanghawakan yung courage mo na makatawid doon sa na-envision mo, hindi mo makikita kung anong nandun sa kabilang dulo. Totoo. Kailangan pag meron kang goal, ikaw talaga yung gagawa ng paraan Paano yung goal? Yung goal. Hawak mo ang goal. Di ba? Parang 6-7 yan Ikaw naman pinapatawad. Sorry na. Di ba? Hawak mo ang goal.
Talagang ganun yung acting ko, no? Na-notice din namin na mahilig ka sa mga kotse. Oo. Saan nagsimula yung passion mo sa mga cars? Nako, yung hilig sa kotse, Christian, maliit pa lang. So, as early as 5 years old, may mga kotse-kotsihan ako. Mga matchbox, ganyan. Nangongolekta ako. Tapos, yun, malaki din ang influence ng tatay ko sa kotse. Kasi nanonood kami ng F1 sa TV. Nung nagkaroon na ng budget, yan. Nakabili na ng sasakyan. Tapos, until such time na medyo inano ko rin yung content ko, binago ko ng konti, na sinamahan ko rin ng konting automotive or kotse. Tapos, dun na nagkaroon ng mga review, di ba, na gagawa ka ng review. Dog Show Divas, how exactly did the podcast come to life? Nangyari yan last year, 2025. So, si Baus din, yung podcast niya, kaka-anniversary lang din, first year anniversary. So, ginest niya ako doon. Tapos, nung ginest niya ako, ang sabi niya sa akin, Makoy, wala tayong topic na pag-uusapan. Parang lang, anything goes into mind, Gora Bells. Sabi ko, ganun ba? O sige, ganyan. Ako naman, okay lang naman sa akin. Kasi nag-i-improve din ako. Tapos yun, nung in-upload niya sa social media, nag-viral yung mga clips. Kasi ngayon parang yung mga topic nga, out of this world o yung mga medyo nostalgic yung topics. Tapos until such time, nung nag-rehearse kami for the project, sabi niya sa akin, gusto mo ba mag-podcast? Sabi ko, sa totoo lang, okay na ako eh. Graduate na ako dyan. Kasi nagka-podcast na ako before Christian, yung Charot Readings. So, parang yun, anything under the sun, walang topic, kung ano lang yung mapag-usapan. Pero ngayon, nag-iiba na rin ng di ba? Nag-iiba na rin ng trajectory. Yeah. Kasi may mga nagiging guest co-host na rin kami. As a content creator, no? I'm sure you always have your fair share of hate and negativity. Nakakatanggap tayo niyan. Alam mo yan. Alam nyo yan. Pero feeling ko mas kayo, kasi kayo yung lagi nakikita sa social media. Yung mga tao ngayon, kapag may hawak silang cellphone, feeling nila may power na sila to spread hate. And to say whatever they want kahit na nakakasakit, no? How does it affect you and how do you cope with it? May time kasi nun na parang, okay lang yan. Tapos minsan pagka yung halimbawang matutulog ka na sa gabi, magfa-flashback lahat ng comments or hate comments about you. And then you will just cry out of nowhere. Yeah. So this happened during the pandemic. Talagang affected ako with all the bashing, with all the... Kasi syempre, nung time na yun, palaaway din ako sa Twitter nung time na yun eh. Nangaaway ako ng tao sa Twitter noon. So, diba? It really affected me. Pero, what's really important kasi, Christian, ang natutunan ko sa social media, lalo na pagka may mga bashers ka or let's say, hindi sila nag-a-agree sa sinasabi mo, hanggang dun lang yun eh. Pero what's really important, hindi ka dapat nasasaktan ng basher mo physically or yung pag na-meet mo, wala siyang gagawing masama sa'yo. Yeah. Kasi hanggang dun lang eh. Pero what's important, basta hindi ka i-assault, di ba, in person, you're safe, ganyan. Pero for me, compartmentalization talaga is very, very important. Yeah. Yung tipong nabasa mo, ganun ba? Okay, tapon, move on. Galing. Kasi alam mo, si Tito Boy Abunda, may sinabi siya sa akin na nasa sa atin yung power. Kung bibigyan natin ng power yung basher or hindi. Kasi tama ka, hanggang dyan lang naman sila eh. Hindi naman nila alam kung ano yung totoong nilalaman ng isip at puso mo. Hindi naman nila alam kung paano ka bilang anak sa mga magulang mo, bilang kapatid sa mga kapatid mo, at kaibigan sa mga kaibigan mo. So, ang nakikita nila, yung gusto lang nilang makita. At gusto lang nilang maipintas sa'yo just for the sake na may masabi sila. Yeah. Right? Totoo yan. If mabibigyan ka ng opportunity to talk
to one of your bashers, anong gusto mong sabihin sa basher na yon? Pinapatawad kita. Okay. Yeah, I mean, sasabihin ko lang, pinapatawad kita kasi hindi ko kontrolado kung ano yung emosyon mo nung time na binabash mo ko. Ganda. Hindi ko kontrolado kung ano yung emotion mo or projection mo sa sarili mo nung inaaway mo ako sa social media. So, pinapatawad kita. Kasi kung kikimkimin ko lahat ng sama ng loob, walang mangyayari. So, therefore, I forgive you na lang. Diba? Yeah. And for me naman, the basher, kung ano man yung projection, insecurity, or let's say, galit, poot, na meron siya sa isip at utak niya, sana patawarin niya rin yung sarili niya. Kasi ang sabi nga sa akin yung bashers kasi, projection nila yun sa atin eh. Hurt people, hurt people. Oo, totoo, di ba? Hurt people. So, kung ano yung frustrations nila sa sarili nila, ganyan, sa atin nila ipoproject. So, I hope you forgive yourself because I already forgive you. Diba? Oh my God. Diba? Ang ganda, Patawarin Makoy. nila yung sarili nila. Ang ganda, ang ganda. Ikaw yung laging nagpapatawa, no? At nagpapasaya sa milyong-milyong tao online. Kapag ikaw yung ubus na, syempre dadaan talaga sa buhay natin yan. Minsan na nadidrain tayo mentally, emotionally, physically. How do you heal when everyone's funny friend is sad? Alam mo ako, pagka malungkot or let's say maraming frustrations or mga plans na kunwari hindi nangyayari, what I really value is yung alone time with myself. Kasi, sorry, introvert ka rin ba? Introvert ako eh. Ikaw din, di ba? Yeah. O, introvert. Tapos, anong zodiac sign mo? Sagittarius. Sagittarius, ako Pisces. So, kami mga dreamy, di ba? Very sensitive ang mga Pisces. I also have friends na Sagittarius na talagang man and woman of action, wants to get things to be done, di ba? Yes. In the right way and right timing. Pero ako, I really take time with myself. Very important sa akin yung alone time. Minsan nagta-travel ako mag-isa. Papaalam ako sa partner ko na pwede bang bigyan mo lang ako ng mga 3 days. Punta lang ako ng Japan. Chareng. Or punta lang ako ng ibang bansa. Or let's say, magro-road trip ako somewhere. Oo. Tapos doon ako magmumuni-muni. Yeah. So that's my healing process. Alone time, quiet time, and as much as possible, well, very important to me, spirituality din. Ganda. I always pray. Hindi lang ako mukhang religious, pero pagka alone time talaga, nagdadasal ako. Bakit mahalaga sa iyo yung alone time? What do you get doon sa time na yon na you can get to reunite with yourself and with your senses? For me, Christian, yung recharge. Yung recharge with yourself, but also I believe kasi na when you go somewhere and then you see nature, you get all the energy nung nature. Yes. Tapos nurture ka after. So nature, nurture, nadidikit ko ba? So parang ganun siya. Pero for me, ang nakukuha ko rin talaga with the alone time, reflection. Ganda. Yung parang kunwari, ano ba ako last week? Ano ba yung mga ginawa ko in the past few months? Sino ba ako? Ano na ako ngayon? Yeah. Another thing na magkaparehas tayo, yan, every time na nadidrain ako, burnout ako sa lahat, alone time, very powerful, Kasi napakikinggan mo yung sarili mo. Yes. Napakikinggan mo yung sinasabi ng puso mo at ng isip mo na hindi mo maririnig kapag ang ingay ng paligid mo. Totoo yan. Diba? Yeah. Diyan ko parang naririnig ulit kung ano yung sinasabi nung maliit na bata inside. Masarap kaya maging feeling bata minsan, diba? Ayan ang wag na wag mong wawalain sa sarili mo, Makoy. Oo. Yeah. If there's one thing na ako as a friend, na gusto kong sabihin sa'yo, do not ever lose the child inside. The Totoo. kid inside. Oo. Kasi, that's your spark eh. That's your magic. Totoo. Ayun ang magde-define sa'yo bilang isang individual. So,
nasabi mo sa amin kung paano ka nagre-recharge at kung paano ka bumabalik sa iyong senses Yes. through your alone time. Sino naman ang nagbibigay ng saya sa'yo? I mean, meron ba? Kung meron man. Syempre, number one dyan ang aking family. So, hindi mawawala yung support ng parents ko. Pero syempre, meron din akong significant other Yun. na very supportive, understanding, and patient with what I'm doing right now. Lalo na sa sa mga moods ko. Very patient siya. So, yun, siyang nagpapasaya sa akin, syempre. Siya nagpapasaya. So, Oo. if I may ask, gano'n na kayo katagal? Kami ay 7 years going 8 this December. Oh. Maging 8 years na kami. Okay. Can you say na si partner or si partner and yung family mo nakapag-adjust na sa kung ano mang meron ka ngayon as a celebrity? Nakapag-adjust na, oo. Kasi, lalo na nung nangyari yung, yun nga, yung mga Auntie Julie skits during yung mga 2021, 2022. Siyempre, Christian, nakikita tayo sa social media. So, pag nakita ka sa mall, di ba, talagang, kunwari may mga lalapit, magpapapicture, ganyan, tapos kasama ko yung pamilya ko. Sasabihin ko talaga, wait lang papapicture lang. Then balik na sa di ba, back to Pero may iba naman, nakakaintindi din, naiintindihan nila na, okay, pag mukhang kasama ko yung nanay ko, mukhang nanay yung kasama niya, hindi na lalapit. Ngingiti na lang. Pero yung adjustment siguro, ang masasabi ko dito, Christian, maraming nagbago sa buhay namin, sa pamilya ko, ever since nag full-time content creator ako because nakakapag-provide tayo, marami kumbaga may mga naipundar na para sa kanila. But yung partner ko, very supportive with everything. Minsan nga sinasabi ko sa kanya, mag-resign ka na sa corporate mo tapos ikaw na ang PA ko. Charot lang. Ikaw na yung PA. Charing lang. Diba? Pero biruan lang namin yon. Pero what I want him naman din is to achieve his dreams and kung ano pa yung mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Syempre, support ako doon. Yes, diba? Correct. Nabanggit mo yung mom mo. Yes. Sa paanong paraan na yung suporta ng mom mo ay nakakatulong sa kung ano man ikaw ngayon? Kasi kami yung relationship ng nanay ko, hindi kami verbal na parang I love you ma, I love you nak, hindi siya ganun Pero yung energy, it's something that I really needed to keep going. Kasi lumaki ako na hindi ko kasama yung nanay ko for a very long time Kasi nga since separated yung parents ko, Christian, most of my life, lumaki ako sa lola ko, sa tatay side. And then yung nanay ko, nakasama ko na lang yan ng matagal. Actually, after college na, nung nag-start na ako mag-work. So, yun yung kailangan ko from her. And in all fairness naman sa nanay ko, yung paraan niya para bumawi sa akin sa panahon ngayon is yung nandyan siya, sa amin na siya nakatira, 'di ba? Kumbaga tinutulungan niya kami sa mga ginagawa sa bahay. Kumbaga yun na yung love language niya. Hindi man verbal, pero yung service niya. Doon sa mga merong same na experience, mga anak na matagal hindi nakasama ang kanilang mga magulang or specifically yung kanilang mga nanay, do you think nag-i-exist yung word na huli na ang lahat? Parang hindi huli ang lahat Kasi habang nandyan ang magulang mo, habang nandyan ang nanay mo, at ikaw bilang anak, nandyan ka, you exist, it's your choice to support It's your choice to be there, to be present. Sa mga anak na nanonood, kung halimbawang hindi nyo nakasama ng matagal yung nanay nyo for a very long time, it's your chance to be there, na bumawi. 'Di ba? Kasi sabi nga nila, pag ang anak, kumbaga,
may utang na loob or let's say mahal na mahal ang magulang, triple yung balik sa'yo. Naniniwala ako doon. Triple yung balik sa'yo ng biyaya, triple yung balik sa'yo ng grasya. Tsaka, kumbaga, yung energy na pinoproject mo sa mga tao, mararamdaman nila, ay, ano to, mahal nito yung magulang nito. Galing. Yeah, I agree. Naniniwala din ako dyan na kapag minahal mo ang mga magulang mo, triple yung balik sa'yo. Triple yung balik, diba? Totoo. Baka ilibre ka pa ng lunch. Hindi, biro lang. What inspires you to use your platform as a means to talk about social relevant issues? For me, very important yung, kasi kumbaga, di ba may pressure na sa mga tao na, oh, bakit si ganyan hindi nagsasalita about this issue, mga ganyan. For me, hindi natin mapipilit lahat ng tao or let's say celebrity or public figure to speak, 'di ba? So okay lang 'yon. Pero may mga content creator or social media personalities na who can do that. And that's okay. So for me, kaya ako naman ginagawa na mag-speak about social issues or let's say relevant happenings. Kasi feeling ko, yung platform ko, hindi lang naman siya pang-comedy din talaga. But also, part of being a comedian is yung makarelate ka and gumawa ka ng relatable content na mapag-uusapan yung social issue. Yeah. But in a light and fun way, di ba? Yes. Na pag pinanood ng audience, masasabi nila, okay, nagigets ko kung ano yung ginagawa niya or gets ko kung ano yung in-upload niya. Kasi I believe naman, Christian, yung creativity natin bilang artists, na maraming channels, marami ring projection na pwedeng gawin. Hindi lang siya kailangan nakabox sa isa. Naniniwala ako na tama ka, hindi mo po pwedeng pilitin ang isang taong magsalita kung hindi siya komportabeng magsalita. Correct. Pero siguro one way or another, makikita kung meron kang initiative to use your platform to somehow magparating ng mga mensaheng, alam mo yon, pakikinggan ng mga tao. Kumbaga, hindi natin, makikita nyo siya sa iba sa iba-ibang, kumbaga, iba-ibang silid, iba-ibang kwarto ng creativity ng isang tao. Hindi lang sa social media. Oo. O kaya kayo huwag kayong ma-pressure, okay? Yes. Correct. What kind of long-lasting impression would you like to leave on people or sa audience mo? Wait lang. Sa social media kasi, maraming impression Di ba, kunwari, pag nakita ka nila sa social media or sa skits, minsan sa yung, kumbaga, sa podcast, minsan, maraming impression mga tao sabihin, mukhang masungit or let's say, parang straight-faced si McCoy. Yun yung mga usual impressions na naririnig ko. Pero ako siguro, lasting impression, ang pinaka-importante sa akin, yung na-meet ako in person. Ganda. Yung hindi importante yung impression na makikita nyo based from what you've seen on social media. But kung nung na-meet nyo in person. So for me, siguro lasting impression, mahinhin, pero Masikip. Mahinhin, masikip, pero siguro sabihin natin mabait, pero maayos ka trabaho. I can attest to that. Ganun na lang. I can attest to that, Makoy. So for our money question, Yes. Makoy, ano yung pangyayari sa buhay mo na gusto mong i-retake at bakit? Gusto kong i-retake, Christian, yung nangyari sa akin sa Qatar. Parang gusto kong i-retake yung 2016 or 2015 life ko. Na, kasi ang dami kong learnings dun Ang dami ko ring mistakes. So gusto ko siyang i-retake kasi I wanna see kung pupuntahan ko ba ulit yon yung portion ng life ko na yon, magiging ganito ba ako? Magiging McCoy Dubs ba ako? So gusto ko siyang i-retake.
And that's the good take. Yeah! Ang ganda. Thank you so much. Salamat. I love you, Makoy. Meron lang kaming mga kaunting pakimkim Ay, sa'yo. wow naman. So this one is from Wild Skin. This is my own brand. Oh, wow. Yeah, Thank this is you. Wild Skin. Meron tayong desserts from Heavenly Desserts by Chef Jeng. Ah, yes. Magugustuhan mo to. I promise masarap. Salamat. Salamat. Thank you, thank you, Thank you. Makoy. We would like to thank our brand partners, Wild Skin, Heavenly Desserts by Chef Jeng, and Silpo Joyce Furniture for supporting this program.